So, ayun nga mga pre, pag-usapan din po natin itong si, Yap. Yap! Ah, isa ito sa matalik na alam ko isa ito sa matalik na kaibigan nung, ni Cabral. Ayan, pag-usapan po natin ito mga pre, itong, si Yap kasi parang nasasangkot din ito sa flood control. Flood control issue na 'yan, 'di ba? So, eto na. Maaaring maging unang, makulong, nakulong na nakaupong kongresista, ito, maaaring maging unang nakulong or makulong nakaupong kongresista sa ilalim ng administrasyong Marcos si Benguet Eric Yap. Habang patuloy na isinasara ng gobyerno ang lambat laban sa mga likod ng umano'y flood control scam. Di umano kasi, etong tao na to, si Yap, 'di ba? Etong tao na to ay nasasangkot po dito sa flood control scam na to, 'di ba? Sa madaling salita, kurakot umano. Kurap, 'di ba? Sa madaling salita. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, mayroon na silang konklusibong ebidensya na nag-uugnay kay Yap sa mga transaksyong pinansyal kasama ang kontrobersyal na mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya. Nako, mukhang hindi yata senador yung maunang makulong. Mukhang isang kongresista. Oo. Diba? Ano sa tingin niyo mga pre? Anong reaction niyo dito? Mukhang basta sa akin tama lang na makulong itong mga magnanakaw na to. Tama lang na mapanagot itong mga magnanakaw na to. Kung kasali po, kung totoo man yung inaakusa dito kay Yap, kung ako yung tatanungin bilang isang Pilipino, panagutan po nila yan. 'Di ba? Kasi pera ng taong bayan yan. 'Di ba? Pera ng taong bayan, bakit naibubulsa? Ito mga ebidensyang pinaniniwalaang malinaw na tumuturo sa isang kickback scheme. Pinangalanan ni DILG Secretary John Vic Remulla si Yap bilang isa sa 20 na mambabatas na inaasahan haharap sa pag-aresto kaugnay ng issue. Mga mambabatas? 20? Tayo na. Dami nun, men. Daming makukulong. Diba? Ang daming makukulong nito. Payag po ba kayo na makulong yung mga kawatan na to? Kung ako po yung tatanungin, go! Saksak niyo sa kulungan yan! Basta, masigurado lang ng ating gobyerno na sila talaga ay kurap. Pangit naman kung ikukulong niyo yung kurap, gagawa-gawan lang ng kwento na ito ay magnanakaw, bla bla. Hindi na maganda yon, 'di ba? Pero sa tingin ko, sa panahon ni PBBM, wala naman pong problema. Hindi po, patas po ang ating Pangulo, 'di ba? Hindi katulad kay Digong noon, kahit wala kang kasalanan, yung iba, ang daming nakulong, walang kasalanan. Bukod sa nakulong, marami pang namatay, walang kasalanan. Diba? So, eto na. Siya ang mauuna sa tingin ko. Ayon kay Remulla, John Vic, no? Sa panayam ng Bilyonaryo News Channel sa Spokes noong Miyerkules, Disyembre 17, may malinaw na palitan ng pera sa pagitan ng account ng mga Diskaya at ni Eric Yap. Kitang-kita na ang kickback scheme. Ayan
Noong nakaraang linggo, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-freeze ng mga ari-arian ni Yap at ng kanyang kapatid na si ACT-CIS Party List Edvic Yap. Pati na rin sa mga kumpanyang konektado sa kanila, ang Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Sa kabuuan, sinabi ni PBBM na 289 bank accounts ang na-freeze. Wow, salamat naman kung ganun. Pati 22 insurance policies, 3 securities accounts, at 8 air assets na nakapangalan sa Skyyard Aviation. Ang Silver Wolves Construction naman ay nasangkot sa isyong Substandard Flood Control Project sa La Union, kung saan nadiskubre ng mga investigador ang paggamit ng tinaguriang prop pipes upang magmukhang tapos ang proyekto. Nako po. Oh. Kapwa inaakusahan ang mga magkapatid na Yap na tumanggap ng hindi bababa sa 70 million pesos mula sa mag-asawang Diskaya. Ayon kay Rimulya, maaaring naging dahilan ng pagbagsak ni Yap ang kanyang kapabayaan sa paghawak ng pera. May electronic transfer ng pera, ani Rimulya. Mga small crooks sila. Ang totoong kriminal, marunong magtago ng transaksyon. Kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong mga reaction, 'di ba? Para naman po mabasa natin mga pre. Okay? So, para sa akin, pabor po ako na itong mga kurakot na tao mabulok po talaga sa kulungan. At eto, idugtong lang natin sa topic natin mga pre, no? Pag-usapan naman po natin yung inflation. Okay, ano bang nagawa ni PBBM? Alam nyo ba na isa sa pinakamalaking problema ng bawat pamilyang Pilipino ay pagtaas ng presyo ng bilihin? Yun naman po talaga, di ba? Yung tipong kakasahod mo pa lang, parang ubus na agad. Pero ngayon, eto na. Pero ngayon, may magandang balita tayong dapat pag-usapan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., bumaba na sa 1.6% ang inflation rate ng bansa. Diba? Bumaba. At least, bumaba. Paunti-unti bababa. Diba? Malaki na po yun. 1.6%. Ano ang ibig sabihin niyan sa totoong buhay? Noong 2023, umabot sa 6% ang inflation. Ibig sabihin, ang 100 pesos mo noon, parang 94 pesos lang. Parang 94 pesos na lang ang tunay na halaga. Dahil mabilis tumaas ang presyo ng bilihin. Ramdam na ramdam ng bawat pamilya. Pero ngayon, sa 1.6% inflation, ang parehong 100 ay may halagang halos 98.40. Ibig sabihin, mas tumatagal ang pera. Mas marami kang mabibili at mas hindi ka agad mauubusan. Diba? Paano naman pag may 20 mil ka? Kumpara mo na yun. Ganon din yun. Diba? So at least po, may unti-unting pagbabago. Hindi naman po kasi natin makukuha ito sa biglaan. Wala pong pangulo na makakakuha ng biglaan na biglang bababa agad yung inflation rate. Diba? Unti-unti, may proseso po yan. Basta may proseso, magtiwala po kayo sa proseso. Kasi ako po, talagang may tiwala ako sa proseso. Diba? Kaya, kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa po natin yung mga komento. At para naman po mabasa rin ng mga kapwa nyo nagko-comment dyan. Diba? So, yan bago po tayo magtapos, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. May TikTok, may Facebook po tayo. Ayan, maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat po lahat.